Isang magandang gabi at mapagpalang gabi sa bawat isa. Ah, sa panahon ngayon, sa pagiging observant ko, ang isa sa naobserbahan ko na pag-uugali ng tao ay ang inggit. Meron tayong dalawang klase ng inggit. Unahin natin yung pang araw-araw natin nakikita. Yung inggit na halimbawa ako, nainggit ako sa kapitbahay, wala namang ginagawa sa inyo o sa akin, walang ginagawa sa akin, wala naman silang masamang ginagawa, naiinggit ako. Nakikita mo silang paglabas ng sasakyan, magagandang sasakyan, nakikita mo silang nakakabili ng mga masasarap na pagkain, nakapagpapatayo ng mga magandang bahay, at makikita mo talagang financially stable sila. At ako naman ay inggit, talagang i-chismis ko sila. Pupunta ako sa mga kagrupo ko, ay si ganito, ay napakayabang naman ni ganito, nakita kong bumili ng sasakyang bago, nilagpasan lang ako. Kumbaga hindi ako natutuwa sa nangyayari sa buhay, sa nangyayari sa kapitbahay. Hindi ako natutuwa. Imbis na matuwa ako, i-chismis ko pa sila sa mga kagrupo ko. Alam mo naman na yung kagrupo, ibig sabihin, no? Sa umpukan, sa lugar na kung saan may kakalat mo yung mga dagdag bawas. May nangyayari ngayon na gano'n. May nangyayari na gano'n ngayon. Para parating, yumabang si ganito, yumabang si ganyan, sasabihin mo, hindi ka natutuwa sa nangyayari. Imbis na ikagalak mo, hindi ka natutuwa. Inggit na inggit ka, at kapag ka nakikita mo sila ay insecure ka. Insecure ka. Yun. At ang inggit pa na isa ay wow, gagamitin ko to sa magandang ugali. Oo, ako naiinggit, pero gagawin ko ng paraan para magkaroon ako ng bagay na nakikita ko sa iba, sa kapitbahay. May nakikita kong sasakyang bago, magsusumikap ako para makabili ako. Nakapagpapatayo ng magandang bahay, magsusumikap ako para makapagpatayo rin ako ng magandang bahay. May nakita akong magandang kinabukasan, financially stable sila, magsusumikap ako. May masasarap silang pagkain, makakabili ako ng masasarap na pagkain, mga bagay na gustuhin ko, na nakikita ko sa kanilang naaabot nila. Gagamitin ko ito sa maganda. Yung pagkainggit ko ito, hindi negatibo, hindi rin nakakasira
ng relasyon nyo bilang magkakapitbahay. At magsusumikap, itanim sa puso na magsumikap kahit paunti-unti. Hindi naman ibig sabihin na nagkatrabaho ka, may kita na agad na malaki. Hintayin mo rin at magkakaroon ka na. Huwag mo pwersahin yung sarili mo at huwag kang magpa-stress. Huwag kang dala sa nangyayari. Huwag kang magpa-apekto sa nangyayari. Huwag kang magmadali. Minsan pa ngayon nagmamadali talaga sa sobrang inggit nagmamadali kang magkaroon ng ganun para bang ito yung may pupuntahan ka, madali ka ng madali, takbo ka ng takbo, hindi mo alam sa katatakbo mo ng katatakbo, doon ka na matitisod sa pagmamadali mo. Kaya dahan-dahanin. May right time ang success. Huwag kang mainggit sa kapwa mo pagkus ay katuwa mo at nagkakaroon silang ganitong bagay. Huwag kang mainggit, tandaan mo, at pagpapalain ka ng Panginoon. Hindi ka nakapagtanim ng sama ng loob, bagkus ay natuwa ka pa sa ikaunlad ng iba, at ito'y ia-apply mo kahit paunti-unti lang sa iyong buhay. Papasanpat magkakaroon ka rin ng ganun sa mga bagay na nakikita mo. Kung palarin ka man, ay kung malalagpasan mo sila, ay pasalamat ka at nagkaroon ka. Hindi yung kikismis mo sa kagrupo mo para hilahin sila pababa. Away yan yung mangyayari dyan, away para parating ganyan. Nakakasira ng relasyon ng kapitbahay. Be observant at mangyaring matupad at masunod ang iyong nasa puso. Alam ni God yan, mabuti kang tao. At hanggat sa wala kang nagsasabihan na iba sa ikinaiinggit mo, hanggat wala kang sinisira ang tao, hanggat wala kang tinatapakan at pagpapalain ka, huwag kang mainggit ng may sama ng loob at ikikismis mo. Huwag kang mainggit na sisiraan mo sila at hihilahin pababa. Bagkus yung inggit na yun gamitin mo sa ikauunlad mo, paunti-unti hanggang sa na hindi mo namamalayan na ikay umaangat na. Nabibili mo na rin yung mga nabibili nila at laking pasasalamat na yun. Yun lang. Be observant lagi at God bless you.